Hindi lang majority kundi super majority ang posibleng sumuporta kay Senator Chis Escudero para manatiling Senate President sa 20th Congress. Ayon yan kay Senator Jinggoy Estrada. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, gaano na ba karaming senador ang sumusuporta kay Escudero sa ngayon? Vicky, ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, mahigit 13 senador na ang nakapirma sa resolusyon na pinaiikot ngayon para muling suportahan ni Senate President Chis Escudero at manatiling leader ng Senado pagbukas ng 20th Congress. At kaya sinasabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, mukhang sigurado na si Senator Escudero pa rin ang leader ng Senado pagbukas nga yan sa July 28. Umaasa rin sila na hindi na magbabago yung isip ng mga kasamahan nila sa Senado, lalo't nakapirma na sila sa resolusyon. Dahil ang sinasabi nga ng iba, marami pang pwedeng mangyari mula ngayon hanggang July 28. Pero sabi nga ni Senator Jinggoy Estrada, ibang usapan na dahil nakapirma na sa resolusyon, Jiggy. At may tsansa pa ba si Senator Soto na maging Senate President? Sige, never say die. Yan naman ang sinasabi ng kampo nila Senator Mig Zubiri na nagtutulak at sumusuporta kay Senator Tito Soto para muling maging leader ng Senado. At ang sinasabi nga dyan ni Zubiri, ayaw niya kasi yung style of leadership nga raw ni Senator Chis Escudero, ni Senate President Escudero. Mas gusto raw niya yung estilo ng pamamahala ni Senator Tito Soto na nagkakaroon ng consensus building, maraming focus, maraming meetings, bago daw mapagdesisyonan o bago mag-come up sa desisyon ang mga senador. Hindi daw basta-bastang nagdidikta kung ano ang gagawin nila. Pero nilinaw naman ni Senator Mig Zubiri, hindi naman niya sinasabing diktador ni Senate President Escudero. Ayaw lang daw niya yung naging pamamahala niya sa impeachment process, ganoon din sa budget na ipinasa nila noong 2024. Narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Mig Zubiri nung sinabi namin sa kanya na mukhang mananalo na o mukhang talagang liyamado na sa boto ni Senate President Escudero. Pakinggan natin itong pahayag ni Senator Zubiri. Wow. Congratulations, pagka ganun. Ako naman, we're not actively campaigning for leadership position. No? Ako, I'm not actively campaigning. Of course, I'm supporting Senator Tito Soto. Gusto sana namin protektahan ang integridad ng Senado. Maawa na kayo, bugbog na bugbog ng Senado. Sa matang tao, bugbog na bugbog ng Senado. So, Never say die kayo. never say die. At may sinabi rin ni Senator Mig Zubiri na binigyan ni Senator Escudero ng committee chairmanship ang ilang senador kahit hindi umano sila qualified. Ano reaksyon naman sa mga sumusuporta ni Escudero dito? Sinalungat yan, Jiggy, ni Senator Jinggoy Estrada at Anya. Sinabi niya na dapat pangalanan ni Senator Mig Zubiri. Sino yung sinasabi niya mga hindi kwalipikadong senador na nakatanggap ng committee chairmanship? Dahil as far as they're concerned, lahat naman daw ng nabigyan ng chairmanship o nabigyan ng otoridad na mamuno sa mga committee ay meron naman o kwalipikado naman o may sapat naman na karanasan. For example daw, sila Senator Joel Villanueva, posible daw bumalik as majority leader. Posible ring ituloy lang ni Senator Jinggoy Estrada yung pagiging Senate President Pro Tempore. And then sila Senator Bam Aquino ang posibleng mamuno sa Education Committee, Senator Kiko Pangilinan sa Agriculture Committee. Ang makapangyarihang Duribon Committee, posible naman niyang pamunuan ni Senator Rodante Marcoleta, habang yung Committee on Public Works ay posibleng mapuntayan kay Senator Mark Villar dahil dati na siyang naging DPWH Secretary. And then yung Committee on Social Justice, posible raw pamunuan ni Senator Erwin Tulfo dahil dati na rin siyang naging DSWD Secretary. And then Finance Committee na bubusisi sa budget ng ating bansa para sa susunod na taon, posible raw mapunta kay Senator Win Gatchalian. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.